ang isa sa mahalagang paksa o mahalagang issue. Ito po ay tungkol sa mga talata ng Biblia o ilan sa mga talata ng Biblia na pinagbabatayan ng mga nagtuturo para patunayang di umano ay tunay na Diyos daw ang ating Panginoong Hesukristo. Ano po ba ang pagkakaiba o malaking pagkakaiba ng pagkapanginoon ng Ama sa pagkapanginoon ng ating Panginoong Hesukristo? Ganito ang sinasabi sa Biblia ukol sa pagkapanginoon ng Diyos o ng Ama. Ang sabi dito sa awit 90, ang talatay 1 hanggang 2, ay ganitong sinasabi, Panginoon, Ikaw ay naging tahanang dako namin sa lahat ng salit-saling lahi. Bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, Ikaw ang Diyos. So mga kapatid, ang Diyos ay walang pinagmulan. Kaya walang gumawa sa Kanya bilang Panginoon. Naniniwala ba kayo ngayon kailangan kilala mo si Kristo? Kasi pag sinasabi mo si Kristo, tao, ibig sabihin hindi mo siya kilala talaga. Ang nakakakilala, yun ang mamumunga. Yun ang gagawa ng mabuti, ng kabanalan sa harap ng Diyos at ng kapwa. Hindi kabalbalan ang gagawin nun. Hindi puro kadalahiraan. So mga kapatid, ang Diyos ay walang pinagmulan. Kaya walang gumawa sa Kanya bilang Panginoon. Yan. Ngayon, alamin natin yung pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Puntahan natin ang 3:6 ng ikalawa ng Juan. Pakinggan niyo po. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Ayan. Ito, prinsipyo, galing ito sa langit. Kaalamang sinabi ni Kristo. Kasi wala namang sino mang sa lupa na makakaalam na ang Espiritu pala nanganganak. Hindi naman natin nakikita Espiritu eh. Kaya walang tagalupa makakaalam nito, malibang ibinalita nung nanggagaling sa langit. Si Kristo yung galing sa langit. Espiritu kasi siya. Ang sabi ng Panginoon Kristo, ang ipinanganak ng laman, laman nga. Ang ipinanganak ng Espiritu, Espiritu nga. Ang ipinanganak ng baboy, baboy. Ang ipinanganak ng kalabaw, kalabaw. Ang ipinanganak ng tao, tao. Ang ipinanganak ng Diyos, Diyos. Oh, hindi nyo pa ba matanggap yung katotohanan na yan? Pagka ang Diyos ang nanganak, Diyos yung kanyang ipinanganak. Tutol daw po ba tayo na ang Ama o ang tunay na Diyos ay Panginoon? Hindi po tayo tutol doon. Tutol daw po ba tayo na si Kristo ay tinatawag na Panginoon? Hindi rin tayo tutol doon, kapatid na O ay Michael. bakit daw po natin hindi matanggap ang pagtuturong si Kristo ay tunay na Diyos, gayong tanggap naman natin na ang Ama, Panginoon, si Kristo, Panginoon. Bakit hindi raw po natin matanggap na ang ating Panginoon Kristo ay tunay na Diyos? Kaya mahalagang ipaglingkod po natin sa kanila, ano po ba ang pagkakaiba o malaking pagkakaiba ng pagkapanginoon ng Ama sa pagkapanginoon ng ating Panginoong Hesukristo? Ganito ang sinasabi sa Biblia ukol sa pagkapanginoon ng Diyos o ng Ama. Ang sabi dito sa awit 90, ang talatay 1 hanggang 2, ay ganitong sinasabi, Panginoon, Ikaw ay naging tahanang dako namin sa lahat ng salit-saling lahi. Bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, Ikaw ang Diyos. So mga kapatid, ang Diyos ay walang pinagmulan. Kaya walang gumawa sa Kanya bilang Panginoon. Samantalang ang Panginoon Kristo, katulad po ba ng uri ng pagkapanginoon ng Ama na siyang tunay na Diyos? Ang tunay ni Diyos ay katutubong Panginoon. Opo. Samantalang ang ating Panginoong Kristo, ayon sa Gawa 2:36, ay ginawang Panginoon. Ganitong nakasulat ayon kay Apostol Pedro.
Pagkatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Maliwanag, kapatid na Michael. Ginawa ng Diyos na Panginoon ang ating Panginoong Kristo. Kaya siya, Panginoon. Pero iba ang kanyang pagkapanginoon sa Diyos na Panginoon natin. Kaya sa panig po ng mga sumusubaybay sa amin, tandaan natin, tama po ang tunay na Diyos, Panginoon, pero katutubo, walang pasimula ang kanyang pagiging Panginoon or Lord. Samantalang ang Panginoon Kristo, ginawa ng Diyos na si Kristo po ay maging Panginoon. Sa Biblia, wala pong kahit sinong iba na ipinanganak ng Diyos kundi ang Panginoong Hesukristo na nagkatawan tao. Wala siyang ibang ipinanganak. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. Sasalita ang ama, sabi ni San Pablo, kanino sa anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay anak ko? Wala siyang ibang pinagsabihan nun. Unika, uniko, kaisa-isa. Ang pinagsabihan ng Diyos, ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, sabi ng Diyos, ako'y magiging kanyang ama. Siya'y magiging aking anak. Tapos, ano ang sabi ng Diyos doon sa kanyang anak? No? Sa 8. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Ano yung anak? Tao? Katarantaduhan nyo.